Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong mga re-react na clips dito. No? Unahin natin ito. Yung kay Kiko at Robin Padilla. 'Di ba? Wala akong pinapanigan ha. Ang komentaryo ko lamang ay base sa isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Hindi ako law expert. Magtatanong ako kung hindi ko alam, ha? Huwag kayong magagalit sa akin kung sino man ang kakampihan nyo. O panoorin natin to mga men. You have the floor, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari. Uy, bati na sila ng human rights na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng Ironic ano, parang langis sa tubig. Parang hindi ako makapaniwala na sa isang sentence magkasama si Senator Bato at human rights. ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ang sabi kasi, 'di ba? 'Di ba naalala ko 'yun yung kay Dilima at Trillanes nung araw, 'di ba? Parang nag-lockdown din yata sila sa Senado noon. Naalala niyo 'yon? I think panahon ni President Duterte 'yon, no? Dati. Naalala ko 'yon. O nga pala kinukumpara yan, bakit daw yung dalawa ganun? Anong tingin niyo mga legal expert diyan? Makatwiran ba itong sinasabi ng ating magiting na magiting na senador? Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang. Galing talaga ni Senator Robin Padilla. Boboto ko uli yan. Ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the Galit na. record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against and he acknowledges that some senators voted against it. And it's on the record.
Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter. And the threat to Senator Bato is Di ba pwede mag-Tagalog na lang kayo? live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. You have the floor. Tapos ito nagka-ano na. Mr. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have- Ito rin pala yung yung nag-anuhan sila. Yung nagsigawan. Tapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that Pero ano we yan have this resolution, yes, Meron- but there are senators who voted against. Meron sigawan dyan eh. Nagreklamo si Robin Padilla, di ba? Robin Padilla. Kiko. Yung nagsigawan sila. Saan ba yan? And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution. Gusto ko yung... Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron Hindi po ba eh. siya rules natin na Senator Robin, ikaw yung yung unang agresibo eh. Nagsasalita kasi si Pangilinan. Di ba? sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Siya nga yung Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Mr. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator ang excuse me, Pangilinan? nasa akin President, po iba yung ang floor. usapin. Senator Excuse Ay, me. Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Ayaw makipagkamay. Ayaw makipagkamay ni Robin. Nauna si Robin Padilla eh. 'Di ba? Kung babalikan niyo yung kanina, anong kahinat na nito? Robin Padilla naman, masyado namang ito yan eh. Kasi nagsasalita si Pangilinan. Mr. President, my understanding is a committee Tama this ka. matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other Ito yung nangyari concerns. kanina. The appeal, And the for the appeal is record, noted. Paano natin pag-uusapan yung ibang... Mas si Robin Padilla eh. And for the record, Mr. President, I still have the floor. 'Di ba? Kung sa akin, mas malakas ang boses ni Robin Padilla eh. Tapos siya pa yung may gana magganyan. Ano ba? Anyway, so yung ang pinag-uusapan nila ay yung pag-aresto
Kasi daw, korte daw. Tingnan natin yung law expert dito, no? Ano bang sasabihin ng mga law expert dyan? Kasi ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, magkaiba daw yung kaso kasi sa international daw galing yung warrant. O anong sasabihin ng mga law expert? Pwede umanong arestuhin si Senador Bato de la Rosa kahit pa nasa sesyon ang Senado. Ayon po yan sa ilang eksperto. Anila, mga mambabatas lang na may kasong hindi lalampas sa Ay, yung 6 na immunity taong to, no? parusa ang may immunity. At nakatutok si Joseph Moro. Isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ang naghihintay kay Senador Bato de la Rosa nang muling magpakita sa Senado kahapon. Pagbabalik na nauwi sa takbuhan at paglagay ng Senado kay de la Rosa sa protective custody nito, ang basehan, ang Senate Resolution number 44 na naglalahad na dapat proteksyonan ng mga Pilipino laban sa pagkuha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. Dapat silang bigyan ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Inadapt ito noong Marso at pirmado ni Noy Senate President Tito Soto, pero para sa dating Integrated Bar of the Philippines President na si Atty. Domingo Cayosa, isa lamang itong resolusyon na hindi isang batas. Yan ho ay isang pagpapahayag lamang ng kanilang sense o sentimiento. Pero ang resolution na yan, hindi ho niyan pwede palitan ang konstitusyon, ang existing laws ng ating bansa, kasama na yung ating mga treaty obligations. Sa ilalim ng konstitusyon, may immunity o hindi pwedeng arestuhin ang isang mambabatas habang nasa sesyon ng Kongreso. Pero yan ay para lamang sa mga kasong may parusang hindi lalampas ng 6 na taon. Paliwanag ng mga eksperto sa international law, bahagi ito ng paghihiwalay o separation of powers sa pagitan ng tatlong sangay ng gobyerno, lehislatura, ehekutibo at hudikatura. In fact, hindi nga pwedeng magtanggal ng senador through impeachment or any other means, right? Ang nakakatanggal lang ng senador at ng member ng House ay sila, the body itself. So if they decide to protect their members within the premises of their institution, they can do that. Pero sa kaso ni De La Rosa, lagpas sa 6 na taon ang parusa sa kaso niya. Habang buhay na pagkabilanggo ang posibleng parusa sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap niya sa ICC. Kaya pwede siyang arestuhin. If the question is it possible? Yes, it's possible. By force? Yes, it's possible. If you are a member of Congress, you are not immune from committing heinous crimes, grave offenses. The language of the Constitution is clear. It's only limited to Oo. not punishable by not more than 6 Pero yung tanong, galing sa ibang bansa yung ano daw yung warrant of arrest. Sana yun ang masagot. years. Hindi ito ang unang beses na may ipinaparesong senador habang may sesyon ng Kongreso at may ilang senador na kusang sumuko na rin sa huli. Noong 1990, pinagbawalan ni Noy Senate President Jovito Salonga ang paghahain ng arrest warrant kay dating Senador Juan Ponce Enrile habang nakasesyon ng Senado. Pero sumuko rin si Enrile dahil sa kasong rebellion complex with murder laban sa Administrasyong Aquino. Kalaunan, napawalang bisa ang impormasyon laban sa kanya. Noong 2017, sumuko si Noy Senador Leila de Lima sa mga pulis sa labas ng kanyang tanggapan sa Senado. Ito yung natatandaan ko to. Mga 2017, ano yata ako niyan First year high school. Matapos magpalipas ng gabi doon para sa kasong may kinalaman sa droga, inakwit kalaunan si De Lima sa mga kaso niya. At noong 2018, sumuko rin sa loob ng Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa kasong rebellion matapos bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnestiya. Ibinasura kalaunan ng korte ang kaso niya. Sa kaso ngayon ni De La Rosa at sa pagharang ng Senado sa pag-aresto sa senador, Hindi pwedeng kupkupin. Hindi kamukha ng isang embassy ito na wini-waive natin ang jurisdiction, hindi tayo makakapasok. This will be a tug of war between the executive and the legislature. Hindi, kailangan masagot yung tanong. Yung warrant kasi galing sa ibang bansa, hindi naman nasagot ng maayos. Well, abang tayo, no? Pag na-aresto siya, talagang pwede. Di ba? Kapag hindi siya na-aresto, hindi pwede. Ano tong isang last video?
Mga kapuso, bago ang habulan sa Senado, itinulak umano ni Senador Bato de la Rosa ang dalawang babaeng agent ng National Bureau of Investigation na magsisilbi sana ng arrest warrant. Hindi rin umano kasalanan ng mga ahente na nasugatan ng senador. Yan ang aking tinutukan. Babae pala yung agent. Sino yung yung parang kinakaladkad na isakay sa sasakyan? Yung umiiyak. Ano ba yon? Agent din ba yon? Kahapon daw ng umaga, natanggap ng NBI ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court para dakpin si Senator Bato de la Rosa. At sa tulong ng natanggap nilang intelligence information, nalulutang si de la Rosa sa session ng Senado kahapon. Nakipag-coordinate raw ang NBI sa Office of the Sergeant at Arms na nooy nasa ilalim pa ng pinatalsik na Senate President na si Tito Soto. At alam din pala ni Tito Soto. agad silang nag-deploy ng humigit kumulang 40 tauhan sa loob at labas ng Senate Building sa Kapinlansya. Paano darakpin si De La Rosa? Alam pala ni Soto. Parang kasama siya doon sa plano. Anytime, pwede naman po nating iserve yung warrant. May mga several point of entries as coordinated with the Senate Security. Kamukha ni Earvlog, Galing GSIS sa baba, tatlo sa may detention, yung general entrance, tapos yung entrance ng senator. Sumakay siya sa sasakyan ng isang senator. Tapos yung senator, nauna siyang bumaba. Dalawang female agent ng NBI ang sasalubong kay De La Rosa at sila na rin ang inatasang magsilbi ng warrant of arrest. Pero nauwi na raw sa ganito ang pangyayari. Nung nalaman niya na isi-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan, tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Ayon kay Director Matibag, hindi totoo ang sinasabi ni De La Rosa na kagagawa ng NBI kaya nasugatan ng senador. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita nyo. 3 staff niya. Staff niya pala yon yung may dalang maleta. Malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya Parang umakyat diretso sa office niya, naglock ng office niya. Sa larawang ito na ipinakita niya sa akin, makikita raw na imposibleng mga tauhan ng NBI ang dahilan kaya nasaktan ng senador. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugatan, nadapa siya Kitang-kita, nadapa doon sa staircase Natukod niya yung kamay niya. Literally, evading arrest. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig si De La Rosa. Pero sa panayam kanina, binago na ni De La Rosa ang kanyang pahayag at sinabing nasugatan siya matapos madapa. Para kay Matibag, kung hindi raw nagkaroon ng kudeta sa Senado at napalitan ng liderato nito, maisisilbi nila ng maayos ang warrant of arrest. Idinepensa rin ni Matibag ang ginawang pag-aresto ng kanyang mga tauhan sa isang tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Tauhan ng ng... Sabi daw, agent daw yan. Ang gulo din ng mga nababasa ko Ang gulo-gulo ng mga balita. Kagabi, nalubikha rin ng tensyon. Sabi niya, kailangan na nila itong gawin dahil ikinukulong na sa loob ng building ang mga tauhan ng NBI. Ang instruction ngayon, huwag na silang palabasin. I-hold sila dahil gusto kay contempt. Sabi ko doon sa mali yan. If they will be hold there, that will in effect parang there's an illegal detention. So, huwag kayong pumayag. Nakawala. Tumatakbo, nadapa. Ikinasa mula kaninang umaga ang serya ng mga interagency meeting ng NBI, DOJ at PCTC para pag-usapan ng kasalukuyang sitwasyon at sa mga susunod na mangyayari. Decision ng NBI to temporarily withdraw, malis muna. Diba? But it doesn't mean that we are abandoning our mandate to arrest Senator Bato. If we will effect an arrest based on sa sinasabing question, we will be coordinating with the Senate leadership. We have a valid warrant. Emil Sumangil, nakatutok. Sabi naman na valid daw yung warrant. Ewan ko. Tingnan natin kung anong kahihinatnan nito, no? Sana matapos na. Anyway, so yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye!